Bro, tanong ko lang. Kapag nalulungkot siya, ikaw ang tinatakbuhan niya. Pero kapag masaya siya, iba ang kasama niya. Hindi kaya ginagamit ka niya, para lang may sandalan habang sinusubukan niyang makamove on sa'yo. Kamusta bro? Welcome back sa channel. Kung napunta ka sa video na to, malaki ang chance na may ex kang biglang nagpaparamdam, pero hindi malinaw kung bakit. Minsan sweet, minsan cold, minsan naghahanap, minsan nawawala, pero palagi, ikaw ang binabalikan kapag malungkot siya. At dito mo makikita, may mga babaeng hindi ka gustong balikan, pero gusto nilang andyan ka, emotionally available, ready mag-comfort, ready sumalo sa sakit nila. So ngayon, pag-uusapan natin ang 7 malalakas na signs na ginagamit kanya for emotional support, hindi dahil mahal kanya, kundi dahil kailangan kanya habang tinatahi ang puso niya para sa ibang future. Part 1, lumalapit lang siya pag malungkot. Ito ang pinaka-classic sign. Mapapansin mo, kapag, may problema siya, stressed siya, may away siya sa pamilya, may insecurities siya, may nangyaring bad sa araw niya. Bigla siyang magme-message. Pwede ba tayo mag-usap? Miss ko yung advice mo. Naalala kita bigla, pero kapag masaya siya, kapag may bago siyang kasama, kapag busy siya sa social life niya, wala, zero, dead air. You are her emotional sponge. At bro, tandaan mo to. Kung mahal ka niya, hindi ka niya kikilalanin lang kapag bagsak siya. Part 2, binubuhay niya ang connection pero ayaw niya ng commitment. Ito yung mga babaeng, gusto kita kausap pero ayoko muna ng relationship. Gusto ko presence mo, pero ayoko ng label. Gusto ko magstay ka, pero ayoko munang bumalik. Bro, kung ayaw niya ng commitment pero gusto kanyang emotional safety net, that is 100% using you for emotional support. Kung gusto kanyang balikan, gagawin niya. Hindi kanya ilalagay sa gray area. Part 3, nagku-cute text pero ayaw magkita. Alam mo yung kapag bigla siyang nagsesend ng good night smiley face. Ingat palagi ha. Na-miss kita, voice notes, tawa-tawa emojis, memes dati yung tinatawanan. Pero kapag nagyaya ka, gusto mo magkita, pwede ba tayo mag-usap in person? Lagi siyang may excuse. Busy ako, pagod ako, next time, di ako ready. Ayoko ng awkward. Bakit? Because she wants your attention but not your presence. Kung gusto kanyang makita, gagawan niya ng paraan. Hindi ng rason. Part 4, nagre-rant siya sa'yo tungkol sa guy na ginestroke niya. Ito ang pinaka-painful pero pinaka-evident sign. Nagiging emotional dumping ground kanya. Kapag nagkukwento na siya about, may guy na nilalandi ako. May kachat ako pero hindi ko sure. May nagugustuhan ako pero hindi solid. May kinausap akong guy pero nasaktan niya ako. Bro, if she can talk to you about another man, she is not emotionally attached to you. Ginagamit kanya para mapagaan loob niya, malabas frustration niya, ma-comfort siya, mag-heal yung ego niya, maramdaman niya ulit na desperate siya. And the worst part, after niyang gamaan ng loob, iiwan kanya ulit. Part 5, naghahanap siya ng validation mo. Ito yung mga babaeng tatawag or mag-chat-chat ng, maganda ba to suot ko? Bagay ba hair ko? Mas okay ba kung mag-makeup ako? Pag may bago akong picture, ikaw agad pinapakita ko ha. Why? Because you make her feel wanted. You make her feel valued. You make her feel appreciated. Pero bro, kung valued ka rin niya, hindi mo mararamdaman na ginagamit ka. Validation is okay, but not when she only wants it from you, after she left you. Part 6, hindi kanya binabalik pero ayaw kanyang bitawan. Ito ang pinaka-manipulative na part. Kapag sinabi mo, magdi-distance muna ako, o kaya, mag-move on na ako, she will reply, wag naman muna, ayoko mawala ka, importante ka pa rin sakin. Friends naman tayo diba? Bakit biglaan? Pero tanong mo, pwede ba tayo magbalikan? Pwede ba tayo mag-try ulit? Sagot niya, hindi pa ako ready, hindi ko pa kaya, hindi ko alam kung yun ang gusto ko. Bro,
If she doesn't want to choose you, but she doesn't want to lose you. She is using you. Part 7, bigla siyang nagdi-disappear pag okay na siya. Ito ang pinaka-final proof. Mapapansin mo, pag malungkot siya nandyan ka. Pag broken siya sa'yo siya umiiyak. Pag stressed siya ikaw shoulder to cry on. Pero pag good mood na siya, pag may bago nang nagpapasaya sa kanya, pag naka-recover na, pag naka-move on na, bigla ka niyang iiwan. As if hindi ka nag-exist. Gumagaan ang loob niya, umaalis siya. That is emotional using. Part 8, bakit ka NATATARGET ng ganitong babae? Simple lang. Kasi mabait ka. Kasi available ka. Kasi mahal mo pa siya. Kasi may puso ka. Pero bro, kindness without boundaries, self-destruction. Hindi lahat ng mabait ay tama. Part 9, what to do if she's using you? Bro, kapag nakita mo ang signs na to, point 1. Pull back immediately. Stop responding sa emotional messages. Point 2. No contact. Wala kang obligasyong maging emotional caretaker ng ex mo. Point 3. Stop letting her treat you like a rebound therapist. Hindi ikaw ang punching bag niya. Point 4. Focus sa sarili mo. Gym, career, social life, direction. Point 5. Rebuild your value. Pag nakita niyang hindi ka available, doon pa siya magugulat. Pero kahit bumalik siya, ibalik mo lang siya kapag worth it talaga. Part 10, final message. Bro, hindi ka emotional crutch. Hindi ka band-aid. Hindi ka backup plan. Hindi ka placeholder. You are a man with value. A man with purpose. A man who deserves respect. Kung ginagamit ka niya habang nagmo-move on siya sa iba, let her go. And let yourself grow.